Kinundina ni Pangulong Bongbong Marcos at ng iba pang opisyal ng bansa ang mga panibagong insidente ng pambobomba ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, lalo lang tumibay ang determinasyon ng Pilipinas na depensahan ang ating sovereignty at karapatan sa West Philippine Sea. Binigyan diin ng Pangulo na ang Ayungin Shoal ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas habang ang Bajo de Masinloc ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Hinimok naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang Pangulo na pabalikin na sa China si Ambassador Wang Xilian dahil wala raw siyang nagawa para maitigil ang panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. Sabi naman ni House Speaker Martin Romualdez, nilabag ng China ang karapatan ng ating mga mangingisda at niyurakan ang kanilang dignidad. Bukod sa US Embassy, nagpahayag din ng suporta ang US State Department sa Pilipinas kasunod ng mga delikadong aktibidad ng China sa Bajo de Masinloc at Ayungin Shoal. Binigyan din nila na sakop ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika ang anumang armadong pag-atake sa anumang sasakyan ng Pilipinas sa South China Sea, kabilang ang mga barko ng PCG. Kinababahala rin ng Australia, New Zealand, Canada, United Kingdom, Ireland at ng The Netherlands ang delikadong aktibidad sa Bajo de Masinloc at Ayungin Shoal na anilay lumalabag sa rules-based order. Nanawagan sila na sundin ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 arbitral ruling. Sa kabila ng sunod-sunod na harassment ng China Coast Guard sa West Philippine Sea, nakalusot naman ang Christmas convoy ng Atenito Coalition. Sa press release ng grupo ngayong umaga, sinabing nakarating ang supply boat sa Lawak Island sa West Philippine Sea kaninang alas 5 ng umaga. Nasa proseso na raw sila ng pagbaba ng mga donasyon at supplies para sa mga sundalong Pinoy na naroroon. Unang inianunsyo kahapon na abort mission o babalik na lang ang civilian supply boat dahil sa pagbuntot at panggigipit sa convoy ng mga barko ng China. Update tayo sa pagdating ng supply boat ng Christmas convoy sa Lawak Island sa West Philippine Sea. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Jonathan Andal. Jonathan! Rafi, magandang tanghali. Andito kami ngayon sa El Nido sa Palawan. Nakabalik na kami. Hindi man natuloy yung aming biyahe ay nakarating naman sa destinasyon yung ipamimigay na pagkain at hygiene kits sa mga tropa natin at sa mga Pilipinong nandoon sa isla ng Lawak sa West Philippine Sea. Ito po ipapakita namin sa inyo yung mga litrato ng pagdating ng mga pamasko sa isla ng Lawak sa Spratly sa West Philippine Sea. Nakalusot kasi sa mga barko ng China ang supply boat na may karga niyan. Kami kasi sa barko nakasakay pero yung mga donasyon nakahiwalay sa isang supply boat. Kahapon ng hapon habang nagmimisa dito sa barko, si Father Robert Reyes, bumuelta pabalik ang kapitan ng aming barko matapos kaming sundan ng 4 na barko ng China. 2 dyan mga barkong pandigma, isa barko ng Coast Guard nila at isa cargo ship. Yung China Coast Guard pumagitna pa na tila pinaghihiwala yung barko namin at yung barko ng Philippine Coast Guard na BRP Melchora Aquino na nag-e-escort sa amin. Sabi ng aming kapitan, lumapit ang China Coast Guard ng 2.5 nautical miles o halos 5 kilometro. Wala kaming natanggap na radio challenge mula sa China. Hindi nila kami sinabihan na umalis. Hindi nila kami binomba ng tubig. Ang Philippine Coast Guard sinabihan kaming tumuloy lang sa biyahe. Pero sa tingin ng aming kapitan, delikado ang mga galaw ng barko ng China na hinaharangan ang aming direksyon na kung hindi iiwasan, mauuwi raw sa banggaan. Kaya nagdesisyon siyang bumalik na lang para raw sa kaligtasan ng kanyang mga pasahero. Imbis kasi na 3, isang barko lang ng Philippine Coast Guard ang nag-escort sa amin kahapon. Yung 2, hindi na kami napuntahan kasi inalalayan yung supply boat sa Ayungin Shoal na binomba ng tubig at binangga ng China kahapon din. Dismayado ang maraming volunteer na kasama sa misyong ito, may ilang naiyak pa. Pero sabi ng grupo, accomplished pa rin ang misyon dahil nakarating ang mga sibilyan sa West Philippine Sea at layo nilang gawin na itong regular dahil ang West Philippine Sea ay atin. Rafi, buong magdamag kaming sunundan nung nakita naming China Coast Guard ship mula doon sa West Philippine Sea hanggang makapasok kami sa Exclusive Economic Zone. Kaya nung pumasok yung China Coast Guard sa EEZ natin, niradyohan siya ng mga tauhan ng Coast Guard na sakay ng BRP Melchora Aquino. So from 4 p.m. kahapon hanggang 5 a.m. kayo ng umaga, binubuntotan lang tayo nung China Coast Guard. At ipapakita ko lang sa iyo, Rafi, yung sinasakyan naming barko. Ito ay civilian ship.
training ship ito na ginagamit ng mga nagtitraining sa pagiging marino. So ito yung mga kasama ko dito, yung mga volunteers ng atin ito coalition. At ito nag-a-announce na siguro marapit na kaming dumaong. So Rafi, yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa El Nido, Palawan. Balik sa'yo. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.